Kung isa kang nakatatandang lalaki na nakmamasturbate pa rin, kailangan mong marinig ito dahil may isang bagay na halos walang nasasabi sa iyo. Sa katunayan, maaring ito ang isang bagay na tahimik na nagpapahina ng iyong mga ereksyon, nagpapababa ng iyong sensitivity, at nagpapawala ng iyong kumpiyansa. Hindi dahil ginagawa mo ito, kundi dahil sa kung paano mo ito ginagawa. Ang panggalan ko ay Dr. Angela Mendoza. Ginugol ko ang nakalipas na 30 taon sa pagtulong sa mga lalaking higit sa 60 na may balik ang kanilang enerhiya, intimacy at lakas. At masasabi ko sa iyo na isa ito sa mga pinakakaraniwan ngunit hindi gaanong naiintindihan na issue na nakikita ko bawat linggo sa aking klinika. Karamihan sa malalaki ay naniniwala na ang masturbasyon ay alinman sa mabuti o masama, itim o puti. Ngunit ang katotohanan ay mas komplikado at mas mahalaga kaysa sa iyong iniisip. Dahil habang ang self-pleasure ay maring suportahan ang iyong kalusugan, mari rin itong dahan-dahang makasira sa iyong performance, iyong mga hormon, iyong sirkulasyon, at maging sa iyong koneksyon sa iba kong ginawa sa maling paraan. Sa video na ito, gagabayan kita sa 10 na katagong panganib ngang masturbasyon pagkatapos ngang edad 60 na hindi kailanman ipinapaliwanag ngang karamihan sa mga doktor, at kung paano gawing kasangkapan ang pribadong gawi na ito na aktwal na nakpoprotekta sa iyong prostate, nakpapabuti ng daloy ng dugo, nakpapalakas ng testosterone, at nakpapahusay ng intimacy. At bago tayo matapos, ibabahagi ko rin ang natural na 7 segundong teknik na ibinibigay ko sa aking mga pasyente upang makatulong na may balik ang paninigas at sigla ng ligtas, mabisa at walang mga seta. Magsimula na tayo dahil karapat dapat malaman ng iyong kalusugan at kumpiyansa ang katotohanan. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na ang button na iyon at iyon ang bell para hindi mo kailanman mapalampas ang mahahalagang kaalaman sa kalusugan na partikular na ginawa para sa mga lalaking nasa kanilang 60s at higit pa. At kung ang video na ito ay tumama sa iyo, mag-type kang 1 sa comments. Kung hindi, mag-type kang 0. Pinahahalagahan ko ang iyong feedback at nakakatulong ito sa akin na lumihang content na tunay na nagsisilbi sa iyo. Ngayon, pag-usapan natin ang bahaging hindi inaasahan ang karamihan sa mga lalaki dahil ang panganib ay hindi lamang pisikal. Nagsisimula ito ng mas malalim. Ang unang nakatagong panganib ang masturbation pagkatapos ang edad 60 ay isa sa mga nakita kong tahimik na sumisira sa emosyonal na kapakanan ng hindi mabilang na mga lalaki. At wala man lang nagbabala sa iyo tungkol dito. Hindi ito tungkol sa iyong katawan. Ito ay tungkol sa iyong koneksyon sa mundo sa paligid mo. Panganib bilang isa, social isolation. Naalala ko na nakaupo ako sa tapat na isa kong pasyente. Isang retiradong guro sa high school, 70 taong gulang. Mayroon siyang tahimik na tingin sa kanyang mata, ang uringang kabigatan na hindi nakmumula sa edad, kundi sa pakiramdam na hindi nakikita. Pagkatapos ng ilang minutong kwentuhan, lumapit siya at sinabing, "Dok, ilang buwan na akong hindi nakakahawak ng ibang tao, pero inaasikaso ko pa rin ang bagay-bagay ng mag-isa. Masama ba iyon? Ang tanong na iyon ay tumatak sa akin, hindi dahil sa mismong gawain, walang likas na masama sa self-pleasure. Sa katunayan, kapag ginawa ng may intention at balanse, maari itong maging isang malusok na bahagi ng buhay sexual ng isang lalaki. Ang problema ay ano ang mangyayari kapag ito ay naging pamalit sa intimacy sa halip na suporta para rito. Maraming lalaki sa kanilang 60, 70 kahit 80 ay napapansin na lang ang kanilang sarili na naanot sa mga tahimik na gawain. Ang solo release ay nagiging isang kaginhawahan, isang ugali, isang paraan upang makaramdam ng isang bagay kahit sa isang sandali lang. At dahan-dahan, nang hindi namamalayan, tumitigil sila sa paghahanap ng connection sa iba emosyonal, romantiko, maging sosyal. Pinupunan ngang masturbation ang puwang hanggang sa ang puwang ay maging isang bangin. Hindi lang ito tungkol sa sex.
Ito ay tungkol sa banayat at masakit na pag-atras mula sa buhay, mula sa mga yakap, mula sa tawanan, mula sa eye contact, mula sa pakiramdam na nakikita bilang isang lalaki, hindi lang isang pasyente o isang pensyonado. Nakita ko ang lalaki na nawalan ng pagnanais na makipag-date, humawak, makisalamuha, dahil lang naging mas madali ang solo pleasure kaysa harapin ang kahinaan ng totoong koneksyon. At narito ang katotohanan na ilan lang ang maglalakas loob na sabihin. Ang pisikal na pahawak ay higit pa sa kasiyahan. Ito ay gamot. Ito ang nagpapanatili sa iyong maemosyonal na circuit na gumagana, ang iyong testosterone na aktibo, at ang iyong pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili na buhay. Kapag tumigil ka sa pakikipag-ugnayan, ang iyong mundo ay nagsisimulang lumiit. Hindi dahil tumatanda ka, kundi dahil tumigil ka sa paniniwala na may gusto pa sa kung ano ang maari mo pang ibigay. Kaya, kung napansin mo ang iyong sarili na mas lalong nagiging mapag-isa, kung ang iyong pribadong buhay ay naging iyong tanging pinakukunan ng koneksyon, hindi iyon isang kabiguan, ito ay isang senyales, isang paalala na ikaw ay niliha para sa higit pa, at ang higit pa na iyon ay possible pa rin gaano man katagal na ang nakalipas. Ang pagbawi sa koneksyon na iyon ay hindi nangangahulugang kailangan mong sumabak muli sa pakikipag-date o habulin ang romansa. Minsan nagsisimula ito sa isang bagay na kasing simple ngang pagtawag sa isang matagal ng kaibigan, pagsali sa isang lokal na grupo, o pakikipausap sa isang bagong kakilala. Ang intimacy ay hindi lamang pisikal. Ito ay ang makita, marinig, maging tao muli. Dahil sa sandaling tumigil tayo sa paniniwala na karapat-dapat tayo sa pagiging malapit, doon tayo nagsisimulang makontento sa pag-isa na nakbabalat kayong kalayaan. At habang ang emosyonal na distansya ay isang nakatagong panganib, ang susunod ay mas malapit sa mismong katawan. Isang bagay na hindi man lang namamalayan ng karamihan sa mga lalaki na sinisira nila hanggang sa huli na ang lahat. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ito at kung paano ito maiwasan. Panganib bilang dalawa. Skin microlesions. Hindi pa katagalan. Isang pasyente sa kanyang early 70s ang dumating upang makita ako na may alalahanin na nahihiya siyang banggitin. Sabi niya, Dok, napansin ko ang iritasyon doon sa ibaba pagkatapos kong alam mo na at mas madalas itong nangyayari kamakailan. Mahahalata ko sa kanyang boses na tunay siyang naalala, ngunit medyo nahihiya rin na para bang ito ay isang bagay na dapat ay kinalimutan na niya. Narito ang katotohanan. Ang balat na ari, lalo na habang tayo ay tumatanda, ay nagiging mas manipis, mas delikado at mas mabagal magilom. Ang katawan ay nawawalang ilan sa collagen at elasticity na dati nitong taglay ng kabataan. Idakdak pa riyan ang dekadang pagkikiskisan. At hindi nakapagtatakan na maraming nakatatandang lalaki ang nakakaroon ng tinatawag nating microlesions. Maliliit na punit o gasgas sa balat na maaring mangyari habang nakmamasturbate, lalo na kung masyadong marahas o walang tamang lubrication. Karamihan sa mga lalaki ay hindi man lang ito napapansin sa simula. Isang maliit na pamumula, isang bahagyang hapdi pagkatapos, marahil ay isang kaunting pagiging sensitibo sa loob ng ilang oras, ngunit sa paglipas ng panahon, ang mapaulit-ulit na micro-injury na ito ay maaring magdulot ng pamamaga, iritasyon at magingang paklat. Maari nilang palalain ang sensitivity, hindi pabutihin, at sa ilang makaso, binubuksan nila ang pinto sa ma-impeksyon, bakterya, o kahit fungal na nabubuhay sa mainit at mamasamasang kapaligiran. Ang pinakamasama, maraming lalaki ang nag-isip na ang discomfort ay nangangahulugang may mali sa kanila, sa kanilang hormone o sa kanilang nerve, gayong sa toto lang. Ang kanilang technique lang ang kailangang ayusin. Ang masturbation ay hindi dapat masakit. At kung masakit ito, hindi ito senyales na sira ka na. Ito ay senyales na ang iyong paraan ay kailangang magbago kasabay ng iyong katawan. Kaya ano ang maaari mong gawin? Una, maging banayat, hindi ka na 25 anyos. At hindi iyon isang kahinaan. Ito ay isang dahilan upang tratuhin ang iyong katawan ng may higit na pag-ingat at respeto. Pangalawa, palaging gumamit ng isang dekalidad na water-based lubricant, hindi petroleum jelly, hindi lawe. Ang isang tamang lubricant ay binabawasan ang pakikiskisan, pinipigilan ang pagkapunit, at sa katunayan,
ay nakakatulong na mapanatili ang sensitivity sa paglipas ngang panahon. Pangatlo, dahan-dahan lang, hindi ka nakikipagkarera sa oras. Ito ay tungkol sa koneksyon, hindi sa pagtatapos. Madalas kong sabihin sa aking mapasyente, ang yuktong itong buhay ay hindi tungkol sa mas kaunting kasiyahan. Ito ay tungkol sa mas mahusay na kasiyahan, mas matalinong kasiyahan, ang uri na gumagalang sa katawan at nagpaparangal sa mga taon na nasa likod nito. Walang nakakahiya sa pag-ayos kung paano mo hinahawakan ang iyong sarili. Sa katunayan, may kapangyarihan dito. Natututo kang makipagtulungan sa iyong katawan, hindi labanan ito. At yan ang tunay na hitsurang pagkalalaki sa edad na ito. Kamalayan, hindi pag-iwas. Ngayon, kung ang pakikiskisan at iritasyon ay mga babalang senyales na maari mong maramdaman, paano naman ang panganib na hindi mo nararamdaman? Paano kung sabihin ko sa iyo na may isang nakatagong panganib na hindi nakakaapekto sa iyong balat, kundi sa iyong utak, isa na tahimik na nagsasanay sa iyong katawan na tumigil sa pagtugon sa totong buhay na intimacy. Iyan ang susunod nating tatalakayin. At ipinapangako ko na maaring mabago nito ang paraan ng iyong pag-isip tungkol sa iyong buong diskarte sa kasiyahan. Panganib bilang 3, desensitization. Siya ay 64, matalas ang isip, malusok, nagtatrabaho pa rin ng part-time. Ngunit nakaupo siya sa aking opisina na mukhang talunan. Dok, sabi niya, wala na akong maramdaman tulad ngan dati. Kaya kong maabot iyon ng mag-isa pro sa asawa ko. Iba, hindi ko alam kung ano ang mali sa akin. Nakikita ko ito ng mas madalas kaysa sa iyong inaakala. At hindi ito laging tungkol sa mababang testosterone o sirkulasyon. Minsan, ito ay tungkol sa tinatawag kong tahimik na pagkokondisyon ng nervous system. Kita mo? Kapag ang isang lalaki ay masturbate sa eksaktong parehong paraan ng paulit-ulit, parehong hawak, parehong ritmo, parehong presyon, parehong pantasya o screen, ang utak at katawan ay nagsisimulang iugnay ang kasiyahan lamang sa partikular na pattern na iyon. Ito ay parang pag-ukit ng malalim na kanal sa lupa. Sa tuwing magbubuhos ka ang tubig, sinusunod nito ang parehong landas. Pagkatapos ng ilang panahon, nakakalimutan na nito kung paano dumaloy sa ibang lugar. Sa mga terminong sexual, ito ay tinatawag na desensitization. At para sa mga lalaking higit sa 60, madalas itong lumalabas bilang kahirapan sa pagdamdam ngang pagka-eksita sa isang partner. Nangangailangan ngang mas matinding pampasigla upang makuha ang parehong resulta o nahihirapang maklimax nang hindi ginagaya ang isang napaka-espesipikong solo na kapaligiran. Ang dating natural na pakiramdam ay parang trabaho na ngayon at lumilika iyon ng kalituhan, pagkabigo at maging kahihiyan. Ngunit hindi ito isang moral na kabiguan. Hindi rin ito isang medical na kabiguan. Ito ay neurological conditioning. At ang magandang balita ay mari itong matutunan muli. Magsimula sa pamamagitan ng pagbabago ng paraan ng paghawak mo sa iyong sarili. Baguhin ang bilis. Baguhin ang iyong hawak. Galugarin ang iba't ibang posisyon. Subukang gamitin ang iyong imahinasyon sa halip na umasa sa panlabas na pampasigla sa bawat oras. At higit sa lahat, dahan-dahan lang, huwag makmadali patungo sa release. Hayaan mong galugarin mo ang iyong sarili. Kapag lumiha ka ngang pakakaiba-iba sa pampasigla, muli mong ginigising ang sensitivity, hindi lang sa katawan, kundi sa utak. At narito ang isang bagay na sinasabi ko sa bawat pasyente na nahihirapan dito. Hindi sira ang iyong nervous system. Sobra lang itong nasanay sa isang direksyon. Ang kailangan nito ay hindi kahihiyan. Ang kailangan nito ay pasensya, pahintulot, at oras upang makreset. Napanot ko ang malalaki na naibalik ang connection sa kanilang mapatner pagkatapos ng maraming taon ng pamamanhid sa pamamagitan lamang ng pagsasanay ng iba. Hindi nila kailangan ng tableta o pamamaraan. Kailangan nilang ang pahintulot na galugarin ang kanilang sarili ng may kuryosidad, hindi pakmamadali. Ang panganib na ito ay banayat at iyon ang dahilan kung bakit ito mapanganib. Dahil maaring hindi mo man lang namamalayan na nangyayari ito hanggang sa ang distansya sa pagitan mo at ng iyong partner ay tila napakalawak na upang tawirin, ngunit ang tulay ay maaring muling itayo. At nagsisimula ito sa pamamagitan ng muling pagsasanay kung paano ka tumutugon sa kasiyahan.
parehong mag-isa at kasama ang iba. Ngayon, kung ang desensitization ay isang bagay na nagbabago kung paano nararamdaman ng iyong katawan ang kasiyahan, ang susunod na panganib ay mas mapanganib pa dahil maari itong magtagungang isang bagay na nakamamatay. Ito ang isa na madalas na hindi napapansin na karamihan sa mga lalaki at madalas ay hindi natutuklasan hanggang sa huli na ang lahat. Pag-usapan natin ito dahil ang hindi mo alam dito ay tiyak na maaring makaroon ng epekto. Panganib bilang 4, pagtatago and erectile dysfunction. Minsan may isang lalaki sa kanyang late 60s na dumating upang makita ako matapos itong ipagpaliban ng halos 1 taon. Mukha siyang malusog, nag-ehersisyo 3 beses sa isang linggo, may asawa sa loob ng maraming dekada, ngunit may bumabagabak sa kanya. Matapos ang ilang magiliw na pag-usap, sa wakas ay umamin siya, kaya kong tumigas kapag mag-isa ako, Dok, pero sa asawa ko, hindi lang nangyayari. Kaya tumihil na ako sa pagsusubok. Ang sandaling iyon ay mabigat. Hindi dahil sira siya, kundi dahil hindi niya namamalayan na ang kanyang katawan ay nagpapadala sa kanya ang isang babala. Ang akala niyang isang maliit na issue sa intimacy ay sa katunayan ang maagang senyales ng isang bagay na mas malalim. Posibleng vascular disease, blood sugar imbalance, o pagbabangang hormonal. Narito ang hindi alam ng karamihan sa mga lalaki at hindi laging ipinapaliwanag nga doktor. Ang ari ay parang isang barometer para sa iyong cardiovascular system. Kapag bumagal ang daloy ng dugo, kapag ang maugat ay hindi na gaanong nababanat, kapag bumaba ang antas ng hormon o humina ang nerve sensitivity, ang iyong kakayahang makaroon at mapanatili ang isang erection kasama ang isang partner ay madalas na ang unang bagay na nakbabago. Ngunit dahil ang masturbasyon ay karaniwang mas madali sa isip, emosyon, at pisikal, maraming lalaki ang nakakala na mayos ang lahat. Gumagana pa rin sila, hindi lang doon, ngunit ang palagay na iyon ay maaring maging mapanganib. Ang masturbasyon ay maaring minsan nalampasan ang mas malalim na mga issue. Hindi ito nangangailangan ng parehong psikolohikal o physiological na pagiging komplikado. Kaya, habang nagagawa mong manatiling aroused ng solo, maaring hindi mo napapansin ang magang yugto ng erectile dysfunction na maaring senyales ng sakit sa puso, diabetes o pagbaba ng testosterone na lahat ay lubos na magagamot kapag nahuli ng maaga. Ang katotohanan ay, mas gugustuhin kong may pasyente na lumapit sa akin na may ganitong maalalahanin ng maaga kaysa maghintay hanggang sa may malubhang mangyari. Dahil kapag natugunan sa oras, maari nating mapabuti ang sirkulasyon, may balik ang balanse ng hormonal, at kahit nabalik na rin ang marami, sa masaning eden ng walang agresibong gamot o operasyon. At narito ang isang bagay na gusto kong marinig ng bawat lalaking higit sa 60. Walang kahihiyan sa paghingi ng tulong. Ang mapanganib ay ang paghihintay. Ang mapanganib ay ang pananahimik. Kung mapansin mo ang isang pattern, mga erection, na hindi gaanong matigas, na hindi nagtatagal, na nawawala kasama ang isang partner ngunit na nanatili sa panahon ng solo time, hindi iyon isang bagay na dapat balewalain. Iyon ay isang bagay na dapat tuklasin sa isang pinakakatiwalaang manggagamot na nakikita kabilang isang buong tao, hindi lamang isang sintomas. Karapat-dapat ka sa isang buong buhay, hindi isang pansamantalang solusyon, at ang pagtatago sa issue sa pamamagitan nga solong gawi ay nagpapaliban lamang sa pagaling na ganap mong kayang gawin. Ngayon, kung ang panganib na ito ay nagtatago sa loob ng iyong daloy dugo at mga hormone, ang susunod ay nakmumula sa isang bagay na mas nakakagulat pa, isang bagay na kasing simple kung paano ka nakaupo. At maniwala ka man o hindi, ang posisyon mo ay maring tahimik na nakakasira sa isang mahalagang nerve na nakakaapekto sa kasiyahan, sensasyon at pangmatagalang kalusugan ng pelvic. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano ito maiwasan. Panganib bilang 5, nerve compression mula sa masamang postura. Ilang taon na ang nakalilipas. Nakilala ko ang isang lalaki sa kanyang early 70s. Dumating siya na nagrereklamo ng isang mapuro. Patuloy na pamamanhit sa paligid ng kanyang singit na unti-unting lumala sa nakalipas na 6 na buwan. Inakala niya na maring ito ay isang issue sa sirkulasyon o marahil ang kanyang edad na sa wakas ay humahabol sa kanya.
Ngunit pagkatapos ng isang buwang pagsusuri, natanto ko na hindi ito vascular, ito ay neurological. Ang sala rin, isang bagay na mapanlilang na simple kung paano siya nakaupo. Ang hindi napagtatanto ang karamihan sa mga lalaki ay ang postura. Lalo na sa panahon ng masturbasyon, ay may malaking papel sa kalusugan ng nerve. Maraming nakatatandang lalaki ang gumugugol nga mas maraming oras na nakaupo sa mga recliner, maupuan sa opisina, o nakayuko sa tahimik na privacy. At bagamat maaaring mukhang hindi nakakapinsala iyon, ang presyon mula sa pag-upo sa matitigas na ibabaw o sa isang hukot na posisyon ay maaaring dahan-dahang maipit ang pudendal nerve, ang nerve na responsible para sa sensasyon sa ari, perineum, at nakapaligid na pelvic floor. Sa paglipas ng panahon, ang compression na iyon ay maaring humantong sa pamamanhit, pangingilik, pagkawala ng sensitivity, at maging ang sakit sa panahon o pagkatapos ng sexual na aktibidad. Madalas itong nagsisimula ng banayat, marahil ay medyo hindi katumutugon, o mayroong isang kakaibang buzzing sensation, ngunit kung hindi matutugunan ito ay maring maging talamak at mas mahirap baliktarin. Nakakadismaya dahil inisip nga karamihan sa mga lalaki na ang problema ay nasa kanilang nga hormon o sa kanilang pagnanasa, gayong sa katunayan, ito ay isang mekanikal na issue lamang. Ngunit ang magandang balita ay kapag naunawaan mo ito, madali itong iwasto. Ang solusyon ay nagsisimula sa kamalayan. Iwasan ang pagmamasturbate habang nakaupo sa matitigas na upuan o nakayuko. Sa halip, pumili ng isang nakahiga o nakahigang posisyon kung saan suportado ang iyong gulugot at pelvis. Ang isang unan sa ilalim nga iyong matuhod ay maring makalis ng presyon sa iyong ibabang likod at makatulong na buksan ang pelvic area. Gayun din, makaroon ng regular na pahinga mula sa pag-upo sa buong araw. Tumayo, maginat, hayaang dumaloy ang dugo. Ang iyong nervous system ay nangangailangan ng pagalaw tulad ng iyong kalamnan. Lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, ang kaginhawahan ay hindi isang luho. Ito ay isang anyong ng proteksyon. Ang paraan nga pagpoposisyon mo sa iyong katawan sa mapribadong sandali ay nagsasabi nga marami tungkol sa kung paano mo tinatrato ang iyong pangmatagalang kalusugan. Kapag binigyan mo espasyo ang iyong nga nerve na huminga, binibigyan mo ang iyong katawan ng pahintulot na makaramdam muli. Maaring mukhang malit na bagay, ngunit ang nga malilit na gawin na ito ay nakdarakdak. At kapag nakaramdam kang pamamanhit kung saan dati kang nakakaramdam ng buhay, hindi lang ito pisikal. Tumatagos ito sa iyong pakiramdam ng pagkalalaki, iyong kumpiyansa, iyong connection sa iyong sarili. Ngayon, habang ang postura ay maaring tahimik na makaapekto sa sensasyon, ang susunod na panganib ay sumisit sa isang bagay na mas banayat pa. Isang bagay na pinupuntahan ng maraming lalaki sa mga sandaling stress, kalungkutan o pagkabagot. Maring mukhang hindi nakakapinsala sa simula, kahit na nakakatulong, ngunit sa paglipas ng panahon, mari itong maging isang nakatagong emosyonal na bitag. Pag-usapan natin kung ano ang mangyayari kapag ang masturbation ay tumigil sa pagiging pisikal at nagsimulang maging iyong tanging paraan ng pagtakas. Panganib bilang 6, paggamit nito bilang iyong tanging emosyonal na outlet. Isang lalaki sa kanyang, let ng pulos ang minsang umupo sa tapat ko at sinabi, halos pabulong, may mga araw na napapagod na lang, akong makaramdam nga bagay, nakakatulong ang masturbation para patayin ito. Hindi siya nagsasalita tungkol sa pagnanasa. Nagsasalita siya tungkol sa kalungkutan, tungkol sa stress, tungkol sa pagkabagot, tungkol sa mapurol, na sakit sa dibdib na nabubuo kapag walang tumatawag, walang nangangamusta, at ang mga araw ay nagsisimulang maging pare-pareho. At naiintindihan ko siya dahil para sa maraming lalaki na higit sa 60, lalo na ang mga retirado, biyudo o namumuhay mag-isa, ang masturbasyon ay nagiging higit pa sa pisikal na release. Ito ay nagiging isang uri ngang pagtakas, isang paraan upang kontrolin ang emosyon na tila napakabigat dalhin. Hindi ka talaga naghahabol ngang kasiyahan, naghahabol kang ginhawa. Sinusubukan mong patahimikin ang ingay. Ang katotohanan ay ang self-pleasure ay maaring pansamantalang bawasan ang stress sa pamamagitan ng pagpapababa ng gaantas ng cortisol. Lumilikha itong isang maikling chemical cocktail ng dopamine, oxytocin at prolactin nga hormon na nagpapadama sa iyo na kalmado, ligtas at kahit na minamahal. Ngunit kapag ito na ang naging tanging emosyonal na outlet, maari itong dahan-dahang maging isang uringang pag-iwas. Sa halip na harapin ang mas malalim na damdamin, kalungkutan, dalamhati,
pagkabigo, kahit na pagkabalisa, pinamanid mo silang sensasyon. At ang nagsimula bilang isang coping mechanism ay maring tahimik na maging isang dependency. Maaring hindi mo man lang ito namamalayan hanggang sa iwasan mo na ang nga social outing, iwasan ang nga tawag sa telepono o mawalan ng interes sa mga libangan. Lahat dahil mas madali na lang manatili sa bahay at maramdaman ang maikling pakiramdam ng kontrol. Gusto kong linawin, walang kahihiyan sa pangangailangan ng kaginhawahan. Bawat lalaki, anuman ang edad, ay nangangailangan ng mga paraan upang harapin ang emosyonal na stress. Ngunit kung ang masturbasyon ang tanging pinggan na iyong hinihila, maring oras na upang palawakin ang iyong emosyonal na toolkit. Magsimula sa malilit na hakbang. Makipag-usap sa isang tao, isang kaibigan, isang tagapayo o kahit isang support group, igalaw ang iyong katawan, lumabas, lumika nga bagong gawain na nagsasangkot ng higit pa sa pag-isa. Mahanap ngam ga bagong ritmo na tumutulong sa iyo na makramdam ngang buhay. Hindi lang ginugulo. Dahil gaano man kasarap ang pakiramdam ng orgasm, hindi ito kapalit ng layunin, ng pag-usap, ng koneksyon sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili. Karapat dapat ka sa isang buhay na nakbibigay sa iyong higit pa sa panandaliang ginhawa, karapat dapat ka sa emosyonal na lakas. At ang lakas ay nakmumula sa saklaw, ang kakayahang makaramdam ng lubusan at tumugon ng may pakpili, hindi ugali. May malalim na pagkalalaki sa ganoong uri nga malayan. At habang ang emosyonal na pagtakas ay maaring tahimik na ubusin ang iyong espiritu, ang susunod na panganib ay isa na maaring tahimik na magpabigat sa iyong katawan. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng karamihan sa mga lalaki hanggang sa magsimula. Silang makaramdam ng kabigatan sa pagitan ng kanilang mabinti na hindi nawawala. Pag-usapan natin kung ano ang mangyayari kapag mayroong labis sa isang magandang bagay at kung paano ibalik sa balanse ang iyong katawan. Panganib bilang 7. Guilt o shame. Siya ay 72. Isang retiradong pastor. Mahinahon magsalita at maalalahanin. Nang magsimula kaming pag-usapan ang kanyang kalusugang sexual, bumaba ang kanyang mamata, naging mas tahimik ang kanyang boses, at pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na hindi ko malilimutan, Dok, ginagawa ko pa rin ito minsan at pagkatapos pakiramdam ko ay may ginawa akong mali. Hindi ko man lang matingnan ang aking sarili sa salamin. Ang ganoong uri ng tahimik na kahihiyan ay mas malalim kaysa sa inisip ng karamihan sa mga lalaki. Hindi ito laging tungkol sa kung ano ang iyong ginagawa. Ito ay tungkol sa kung ano ang itinuro sa iyong paniwalaan tungkol dito para sa maraming lalaki sa mas matandang henerasyon, lalo na ang mapinalaki sa malalim na relihiyoso o tradisyonal na mga sambahayan. Ang masturbation ay itinuring hindi bilang isang pribadong gawain ng pag-alaga sa sarili, kundi bilang isang bagay na makasalanan, mahina o masama. Ang mamansahang iyon ay nananatili sa iyo matagal na matapos mong marinig ang mga ito. Kaya kahit ngayon, ilang dekada na ang lumipas, nakakatakpo ako malalaki na nagdadala ng pagkakasala na parang anino. Hindi nila ito pinag-usapan sa mga kaibigan. Hindi nila ito binanggit sa kanilang nga doktor at hindi nila talaga kinuwestiyon kung ang pagkakasala na iyon ay may bisa pa ba. Sa halip, ito ay nananatili. Sa tuwing hinahawakan nila ang kanilang sarili, nararamdaman nila ang isang maikling sandali ngang ginhawa na sinusundan ng nga oras, minsan nga araw ngang panlup na parusa. Hindi dahil masakit ito sa kanilang katawan, kundi dahil sinasaktan nito ang kanilang imahe sa sarili. Narito ang gusto kong marinig mo ng malinaw. Walang nakakahiya sa pag-alaga sa iyong sariling katawan. Walang immoral sa pagnanais ng kasiyahan, kaginhawahan o koneksyon. Lalo na sa huling yuktong buhay kung saan ang intimacy ay maaring mas mahirap hanapin, ngunit hindi gaanong kailangan. Ang masturbation kapag ginawa ng may respeto at kamalayan ay isang paraan lamang ng pag-alaga sa iyong pisikal at emosyonal na kalusugan. Hindi ito isang depekto. Hindi ito isang kabiguan. Ito ay pagiging tao. Ngunit kung nagdala kang pagkakasala, sa loob ng maraming taon kahit na tahimik, maari itong magkaroon ng tunay na kahihinatnan. Ang talama na kahihiyan ay maaring magpataas ng cortisol, makagambala sa iyong nervous system,
At kahit nabawasan ang kakayahan ng iyong katawan para sa kasiyahan, maari nitong sirain ang iyong kumpiyansa. Ulapin ang iyong mga relasyon at iparamdam sa iyo na hindi karapat-dapat sa mga bagay na ipinanganak kang maranasan. Paghawa, kagalakan, pagiging malapit. Kaya ano ang unang hakbang tungo sa pagaling? Hindi ito ang pagbabago sa kung ano ang iyong ginagawa. Ito ay ang pagbabago sa kung ano ang iyong pinaniniwalaan tungkol dito. Minsan nangangahulugan iyon ng pakikipag-usap sa isang therapist, lalo na sa isa na sinanay sa sex positive o pangangalaga sa matatanda. Minsan nangangahulugan itong muling pagsulat ng script sa iyong sariling isipan. Pinapalitan ang pahusgan ng habag, ang pagkakasalan ng pasasalamat. Hindi ka sira, hindi ka marumi, ikaw ay isang lalaki na may mga pangangailangan, pagnanasa at isang kwento, at may karapatan kang hawakan ang lahat ng iyon ng walang kahihiyan. At habang ang pagkakasala ay maaring magpabigat sa iyong puso, ang susunod na panganib na ating tatalakayin ay isa na mas nagpapabigat sa iyong katawan. Literal, ito ay isang pisikal na sakit na tahimik na nabubuo sa paglipas ng panahon. At maraming lalaki ang hindi ito nakikilala hanggang sa ang discomfort ay maging napakahirap ng balewalain. Pag-usapan natin kung ano ang ibig sabihin kapag ang iyong katawan ay nagsisimulang magsabi sa iyo na kailangan nitong pahinga. Panganib bilang 8, pelvic congestion. Hindi pa katagalan, isang lalaki sa kanyang late 60s ang dumating upang makita. Ako na may kakaibang reklamo. Sabi niya, Dok, hindi ko alam kung paano ito ilarawan ng eksakto. Ngunit mayroong ganitong mapurol. Mabigat na sakit doon sa ibaba. Hindi matalas, hindi matis, basta tuloy-tuloy na presyon. Parang may mali. Naalis na niya ang posibilidad ng impeksyon at malinis ang resulta ng kanyang prostate exam. Ngunit nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang mga gawi, partikular kung gaano kadalas siyang nag-ejakulat, ang kanyang sagot ay nagbigay sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman. Pagkatapos magretiro, sinabi niya na naging mas tahimik ang kanyang nga araw, mas maraming oras sa bahay, mas kaunting istruktura, at upang makayanan ang pagkabagot at stress, natakbuhan niya ang kanyang sarili na bumaling sa masturbatuon. Hindi pa minsan-minsan, kundi 2, minsan 3 beses sa isang araw. Nakakatulong ito sa akin na makatulog, sabi niya sa akin. Nagbibigay ito sa akin ng gagawin. Pero nitong huli, hindi lang maganda ang pakiramdam ko. Ang kanyang nararanasan ay isang bagay na tinatawag nating pelvic congestion. Isang pag-ipon ng dugo at presyon sa pelvic region dahil sa paulit-ulit at madalas na stimulation ng walang sapat na oras ng pagbawi. Kapag masyadong madalas ang ejaculation, lalo na sa loop ngang isang mahabang panahon, ang matisyu at daluyang ngang dugo sa pelvic floor ay maaring mairita at mamaga. Maari kang makaramdam ngang kabigatan sa iyong mabayak, isang malalim na sakit sa likod ng butok ng pubit, o kahit isang hindi may paliwanag na pananakit na nagtatagal. Hindi ito tungkol sa moralidad, ito ay tungkol sa balanse. Ang iyong katawan, lalo na habang tumatanda, ay nangangailangan ng oras ng pagbawi. Ang nga sistema na kumokontrol sa daloy ng dugo, paglabas ng hormone, at mga contraction ng kalamnan ay mas delikado na ngayon kaysa noong 25 ka. Hindi iyon nangangahulugan na marupo ka, nangangahulugan iyon na mas matalino ka. At ang karunungan na iyon ay nagbibigay sa iyong pagkakataong makini ng mas malapit. Kung nararanasan mo ang mapurol na kabigatan sa pelvic, o kahit isang pakiramdam ng pagkapagot, o tensyon pagkatapos ang madalas na masturbation, ito ay paraan ng iyong katawan na humihingi ng espasyo ng ritmo ng moderasyon. Karamihan sa mga lalaki na higit sa 60 ay mas nakakabuti na may ilang araw sa pagitan ng mga sesyon. Hindi dahil mali ang mas marami, kundi dahil ang pagbawi ay kasing halaga ng aktibidad. At tandaan, ang mas marami ay hindi laging mas mabuti. Ang kasiyahan ay hindi tumataas sa pag-ulit. Sa katunayan, kapag biniyan mo ang iyong katawan ng oras upang mag-reset, ang nga sensasyon ay madalas na bumabalik na mas malakas, mas matingkat, at mas kasiyasiya.
Hindi mo kailangang mabuhay na may mapurol na sakit. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili sa discomfort o balewalain ang tahimik na senyales ng iyong katawan. Minsan, ang isang mali na pagbabago sa timing ay gumagawa ng malaking pagkakaiba sa kung paano ka nakakaramdam sa pisikal, emosyonal, at sexual. Ngayon, habang ang pelvic congestion ay isang senyales na ipinapadala ng iyong katawan mula sa ibaba, ang susunod na panganib na ating tatalakayin ay nagsisimula sa isang cellular level at ito ay pinakamahalaga kung isinasaalang-alang mo pa rin ang pagiging ama dahil kahit sa iyong 60 o 70, possible ito. Ngunit gugustuhin mong marinig kung paano ang susunod na gawin na ito ay maaring tahimik na kumakalaban sa iyong mga pagkakataon. Panganib bilang siyam, potensyal na epekto sa kalidad ng semilya. Siya ay 61, bagong kasal at punong tahimik na pananabik nang pumasok siya sa aking opisina. Sinusubukan namin nga asawa ko na makababy, sabi niya sa akin. Mas bata siya at umaasa kami, pero 6 na buwan na ngayon at wala pa, hindi siya natataranta, hindi pa, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang pag-asa at ang presyon na tugunan ito. Matapos suriin ang kanyang lab at pamumuhay, lahat ay mukhang medyo matatak. Magandang antas ng hormone, walang malalaking red flag sa kalusugan. Ngunit nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang nagawi sa ejaculation, natigilan siya. Medyo madalas, sabi niya, araw-araw minsan higit pa, nakakatulong ito sa akin na mag-relax. At naisip ko, kung mas marami, mas mabuti, di ba? Iyan ay isang karaniwang paniniwala, ngunit pagdating sa fertility, hindi ito ganun kasimple. Tingnan mo, habang ang madalas na ejaculation ay hindi nakakapinsala. Sa karamihan ng malalaki, maaari nitong pansamantalang bawasan ang kalidad ng semilya, partikular ang sperm concentration. Nangangahulugan iyon na kahit na ang iyong katawan ay gumagawa ng sperm, maaring hindi nito binibigyan ang bawat sample ngang sapat na oras upang mapunan sa pinakamainam na antas. Lalo na para sa mga lalaking nasa kanilang 60s at higit pa, kung saan ang natural na produksyon ng sperm ay medyo bumabagal na. Mas mahalaga ito kaysa sa inaakala nga karamihan. Ngayon, hindi ito nangangahulugan na ang araw-araw na ejaculation ay sisirain ang iyong fertility. Hindi talaga. Ngunit kung ikaw at ang iyong partner ay aktibong sumusubok na magbuntis, mahalaga ang timing, mahalaga ang kalidad, at nakakagulat. Ang moderasyon ay maaring aktwal na mapabuti ang iyong mga pagkakataon. Ipinakita ng pananaliksik na ang isang panahon. Abstinence na 2 hanggang 5 araw bago subukang magbuntis ay karaniwang nagresulta sa pinakamataas na sperm concentration at motility. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan na oras upang may balik ang mapakukunan nito at may hatid ang pinakamahusay na kaya nito. Dito, nagiging kapangyarihan ang kamalayan. Maraming nakatatandang lalaki ang ganap pa rin, may kakayahang maging amang anak at marami ang gumagawa nito. Ngunit nangangailangan itong pakunawa kung paano gumagana ang katawan ngayon, hindi kung paano ito gumana noong 25. Ang fertility ay hindi lamang tungkol sa pagnanasa. Ito ay tungkol sa biology, timing at pagiging intensyonal sa iyong magawi. Kaya, kung ang paglihang buhay ay isang bagay pa rin sa iyong puso o kahit isang posibilidad lamang na gusto mong mapanatili, pagkatapos ay isaalang-alang ang pag-ayos ng iyong routine. Hindi mo kailangang mag-abstain, magpakailanman. Biyan mo lang ng oras ang iyong katawan na mahanda, mag-rebuild, mahatid ng kung ano ang kailangan kapatama ang sandali. At tandaan, ang iyong kakayahang lumikhang buhay ay hindi lamang physical. Ito ay emosyonal, ito ay energetiko, ito ay isang simbolong sigla na buhay pa rin sa iyo. Ngayon, habang ang panganib na ito ay nalalapat lamang sa isang partikular na layunin, ang pagiging ama, ang huling panganib ay isa na nakakaapekto sa halos bawat lalaki. Sinusubukan mo mang magbuntis o hindi. Hindi ito lumalabas sa iyong katawan kaagad, nagsisimula ito sa iyong utak. At kung hindi ka mag-ingat, marin itong baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa mga babae, sa iyong sarili, at sa mismong kahulugan ng intimacy. Pag-usapan natin ito, panganib bilang 10, pagkakadiskonekta mula sa realidad. Minsan, nakausap ko ang isang lalaki sa kanyang early 70s na nagbahagi nga isang bagay na may kahangahangang katapatan. Hindi naman sa ayaw kong intimacy sa isang partner, sabi niya, ang toto,
Hindi na ako tinatablan ng totong buhay. Hindi ko alam kung kailan ito nangyari. Bigla na lang akong tumigil na maiksite sa aktual na koneksyon. Ang sandaling iyon ay tumatak sa akin dahil ang inilalarawan niya ay hindi erectile dysfunction, hindi ito mababang testosterone, ito ay isang bagay na mas banayat at sa maraming paraan ay mas nakakapinsala. Hindi niya namamalayan na sinanay niya ang kanyang utak na tumugon lamang sa pantasya, sa curated na tindi ng pornografiya at sa paglipas ng panahon, ang totoong buhay na pahawak, amoy, boses, emosyon, hindi na lang ito makasabay. Tingnan mo, ang utak ng tao, lalo na ang utak ng laki, ay napaka-responsive sa bago at pampasigla. Kapag paulit-ulit na nalantad sa nakaka-excite, napaka hindi makatotohan ng content, nagsisimulang ayusin ng utak ang reward system nito. Hinahanap nito ang sukdulan, ang dramatiko, ang impossible, at dahan-dahan itong tumitigil sa pagtugon sa natural, sa banayat na takbo eng tunay na koneksyon eng tao. Para sa mga lalaking higit sa 60, ang panganib na ito ay lalong toto dahil habang bumabagal ang buhay at tumarating ang kalungkutan, ang tukso na tumakas sa isang digital na mundo ay maaring lumakas. Walang pahusgadun pang unawa lamang. Ang ma-screen ay hindi tumatanggi. Hindi sila nangangailangan ng kahinaan. Nakbibigay sila sa iyong isang predictable na dosis ng stimulation. Ngunit ang madalas nilang kinukuha nang hindi mo namamalayan ay ang iyong sensitivity, iyong presensya, at iyong kakayahang lubos na maantik ng isang bagay na toto. Ang nagsisimula bilang simpleng visual aid ay maaring maging isang dependency na nagpapahirap kumonekta, hindi lamang sa sexual, kundi sa emosyonal. Maari mong matakpuan ang iyong sarili na nababagot sa matotoong sandali sa buhay na dati ay nakdudulot ng kagalakan. Maari kang magsimulang makumpara nga partner, kahit na hindi sinasadya, sa mga imahe na hindi kailanman naging totoo. Ngunit narito ang magandang balita. Ang ganitong uri ng pagkakadiskonekta ay nababalitad. Ang iyong utak ay plastic na nangangahulugang maari itong magbago. Maari mo itong sanayin muli. Magsimula sa pamamagitan ng pagpapahinga mula sa artificial na content. Palitan itong alaala ng imahinasyon ng totong kontak sa tao kung posible. Makbasa, maknilay-nilay, hayaang mabuo ang pagnanasa ng hindi kinakailangang masapatan agad. Bigyan ang iyong sarili nga pagkataong matuklasan muli ang mas mabagal, mas malalim ng layer ng intimacy. Hindi mo kailangang mabuhay na nakakulong sa likod ng isang screen. Hindi ka masyadong matanda para makaramdam muli ng isang bagay na totoo. Minsan ang pinakamayamang arusal ay hindi nakmumula sa kung ano ang iyong nakikita, kundi sa kung ano ang iyong naalala, kung ano ang iyong nararamdaman, kung ano ang inaasahan mong maranasan muli. At ngayong natuklasan na natin ang 10 na katagong panganib na ito, physical, emotional, hormonal, neurological, mayroong isang huling piraso na kailangan nating pag-usapan. Dahil ang pag-alam sa mga panganib ay kalahati lamang kwento. Paano kung mayroong isang natural, simpleng paraan, 7 segundo lang sa isang araw, upang aktwal na baliktarin ang karamihan sa pinsala, ibalik ang daloy ng dugo, at muling pag-alabin ang sigla na akala mo ay nawala na. Iyan mismo ang gusto kong ipakita sa iyo sa susunod. Conclusion. Kaya ngayon alam mo na ang masturbation pagkatapos 60 ay hindi mabuti o masama, hindi ito itim o puti, ito ay isang kasangkapan. At tulad ng anumang kasangkapan, kung paano mo ito ginagamit ang tumutukoy kung ito ay nakpapalakas sa iyo o dahan-dahang sumisira sa iyo. Napag-usapan natin ang 10 totoong panganib. Mula sa social isolation at desensitization hanggang sa nerve damage, pagkakasala, pelvic congestion, kahit na pagkakadiskonekta mula sa realidad. Hindi ito para takutin ka. Ito ay para gisingin ka, para bigyan kang kamalayan at pahintulot na mas alagan ang iyong sarili. Dahil ang yuktong itong buhay ay hindi tungkol sa pagsukong gabagay. Ito ay tungkol sa paggawa nga ito ng iba, nang may higit na intensyon, higit na pag-ingat at higit na karunungan. Tumutugon pa rin ang iyong katawan, mahalaga pa rin ang iyong pagnanasa. At sa ilang maliliit na pagbabago, ang iyong mapribadong gawi ay maaring maging isang mapakukunan ng lakas sa halip na kahihiyan. Kung ang pag-usap na ito ay tumama sa iyo, manatili ka sa akin dahil ang ibabahagi ko sa susunod ay maaring maging susi sa muling pag-apoyng lahat na akala mo ay nawala na. Isang simpleng natural na paraan na ibinigay ko sa daan-daang lalaki.
Isa na maring magbago sa iyong pakiramdam bukas ng umaga. Pag-usapan natin ito.